nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay pinahintulutan magising mula sa pagtulog. Ang ibig sabihin ng alhamdulillah sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ay lahat ng papurit pasasalamat ay tanging nauupo lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ibig sabihin ng alhamdulillah. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kagandahan ng reliyong Islam na binigay ng Diyos ng Allah, ng Rab, ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ito ay salitang Arabic. Sabi sa pagpapaliwanag, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito, nilubos ng Diyos, ng Panginoon, ng Allah, ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating religion. Ang Islam po, ito po ang aprobado at perfectong relihiyong binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang relihiyon ng mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at kay propeta Muhammad na huling sugo ng Allah. Karagdagan lang po na kaalaman. At bakit naman natin ito sasabihin ang Islam lamang ang aprobado at perfectong relihiyong binigay ng Diyos? Sapagkat dalawa ang relihiyon. Ang isang relihiyon ay ang Islam na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ang isang relihiyon naman ay man-made, gawa-gawa lamang ng ating mga kababayan. Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sinabi ba ni Jesus, sinabi ba ng mga disipulo, ng mga propeta, ng mga kasamahan o sahaba, na gumawa tayo ng ibang relihiyong maliban sa Islam? Hindi nila ito ginawa. Sapagkat sinabi ng maluwalhating banal na Quran, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire, seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Kaya nga naman nakakalungkot ang mga ibang leader ay yun lang ang nagkakamal ng maganda ang bahay, may sasakyan, pero ang mga membro ay halos naglalakad lang, kawawa sila Pero sa Islam na relihiyon na binigay ng Diyos sa katauhan, kung sino ang mahirap, yun talaga ang tinutulungan. Yun ang magbibigay tayo ng charity sa kanila. At hindi pwedeng gawin na na hindi pwedeng gawin na hanap buhay ang relihiyon, ang salita ng Diyos. Bawal na ito'y gagamitin para sa hanap buhay. Kasi ang mga propeta, ang kanilang purpose, reason kung bakit nandito sa lupa, upang ibahagi lamang sa sangkatauhan na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ano po? Yun lang ang sinasabi ng mga propeta. La ilaha illahuwa, iisa lamang ang dapat pagkukunan ng pagsamba. Nais kong ibahagi sa inyo, kung hindi nyo naririnig ang pangalang Muhammad, si Muhammad po ay huling propeta. Kung may unang propeta na si Adan, si propeta Muhammad ang huling propeta. So bilang isang mananampalataya, lahat ng propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at kay propeta Muhammad, lahat sila ay dapat igalang. Irespeto, mahalin natin sila, at pakinggan natin kung anong sinasabi nila. So si propeta Muhammad, ang huling revelation, testamento, ay ang Quran. Yun po ang dala ni propeta Muhammad sa sangkatauhan na binibigkas niya. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa Diyos ni Jesus, Diyos ni Birhen Maria, Diyos ng mga propeta, na ang Allah ay at gumagawa ka ng kabutihan, pinangako ng Diyos ng Allah na maninirahan tayo sa paraiso, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya nung ako'y dating pastor na born again, natuwa yung ating mga kapatiran ng mga Muslim dahil patuloy akong nagsaliksik, nag-aaral. Nalaman ko na si Jesucristo pala ay nagsabi na ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Wala akong magagawa maliban sa kapahintulutan ng Diyos. Opo, magagawa ng Diyos ang lahat, pero sa akin hindi ko magagawa, pagkat siya ay sugo mensahero. At sinabi pa rin ni Jesus na ako ang daan, buhay at ang katotohanan, walang makapupunta sa Ama. Ibig sabihin, mayroong Diyos na kanyang sinusunod. Siya ang daan na ang sino mang maniniwala kay Jesus na la ilaha illallah, wala ibang Diyos maliban sa Allah, tayo ay mapapatawad ng ating kasalanan. Sinabi ba ni Jesus sa kanyang mismo salita, oy, sambahin niyo ako ay Diyos? Hindi natin ito mababasa. Pero maraming sinasabi si Paul na si Jesus daw ay Diyos. Pero sinabi ni Jesus
na ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. At sinabi rin mismo ni Jesus sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is only one God and one mediator between God and man. The man, Jesus, si Jesus, ay sinasabi niya na iisa lamang ang Diyos. At ako ang tagapamagitan. Siya ang tagapamagitan. Hindi siya sinabi ni Jesus na dalawa o tatlo ang Diyos. Hindi isang pares ang Diyos, hindi tatlo. Hindi tatlo ang Diyos. Kung maririnig natin ang salitang Espiritu, ang Espiritu ay mayroong dalawang klase. Mayroong bad spirit, may good spirit. Pero ang mga Espiritu na yung katulad ng Holy Ghost multo, ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi sila Diyos, sila ang Allah ang gumawa sa kanila, ang Espiritu. Kung mababasa natin ang Biblia na God is a spirit, we must worship Him in spirit and in truth. Ang ibig sabihin noon ay sambahin natin siya kahit hindi natin siya nakikita, sapagkat nakikita natin ang kanyang mga ginagawa. Hayop, halaman, tao, kalikasan, siya ang gumawa, ang God. Pero hindi si Espiritu. Ang ibig sabihin ng God is a spirit, we must worship Him in spirit and in truth, na sambahin natin siya dahil hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Sapagkat ang Diyos siya ay sukdol sa kapangyarihan tigib ng karunungan. Ngayon, hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. We do not know what a day may bring forth. No person knows what he will earn tomorrow. No person knows in what land he will die. Walang nakakaalam kung sino, kung magkano kikitain natin, at kung kailan, saan tayo mamamatay. Marami nang naunang namatay. Sino ang susunod na mamamatay? Tayong mga nabubuhay. Sinabi ng Allah, ng God, ng Panginoon, ng Allah, na kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Bata, matanda, mahirap, mayaman, anuman katayuan mo sa buhay, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa Arabic. At ibig sabihin nito, ang Diyos, ang Allah, ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Kaya nga, bago tayo maghiwalay, paano ba ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ano ang pamamaraan? Sasabihin mo lamang na ako'y sumasaksi na naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi na naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Kasi sinabi ni mismo ni Jesus na ako'y aalis at merong susunod sa akin. Ang susunod sa kanya si Propeta Muhammad, na siya ay magsasaysay sa inyo patungkol sa pagpapatuloy ng ginawa ni Jesus. Diba si Jesus ay pumunta sa langit at bago siya umalis ay mayroong, sinabi niya, mayroon sa akin susunod na magbabalita sa inyo patungkol sa kapayapaan. Peace, ibig sabihin ng Islam, peace, kapayapaan. Kaya ito na nga na sinabi ng mga propeta na la ilaha illallah. Ang kaligtasan makakamtan sa pamamagitan ng pagdeklara mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Kaya aalalayan ko kayo kung anong ginawa ng mga propeta, anong ginawa ni Jesus at ni Virgin Maria at ni Propeta Muhammad, lahat ng propeta. Sila lahat ay sumaksi na niwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya simple lang, ulitin yung sasabihin ko, ganyan ka ng kamay. Ganyan na. Sabihin mo, Ashhadu, ulitin nyo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon yung ginawa natin, ginawa ng mga propeta, ginawa ni Virgin Maria, ginawa ni Jesucristo. Sapagkat walang kaligtasan maliban sa pagdideklara na iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. Tama po, at huwag tayo masasaktan, na ang dapat sambahin yung lumikha ng kalangitan, kalupaan, nagbigay buhay sa atin, babawid ang buhay. Ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom, ang Diyos ni Jesus, ang Allah. At huwag tayong sasamba sa mga kahoy, rebulto, larawan, sa mga santo at mga santa. Huwag tayong sasamba sa mga propeta, sapagkat silang lahat ay nilikha lamang ng Diyos at silang lahat ay humihingi ng tulong at kalinga. Ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba, yung Diyos ni Jesucristo. Kaya nga si Jesucristo sa Garden ng Gethsemane, siya'y lumuluhod. Humihingi ng tulong at kalinga. Opo, lumuluhod siya. Kung meron kayo nabalita na ipinako sa krus, sinasabi rin doon na, Ili lama sabaktani, Diyos ko, Diyos ko. Diba? Tumatawag siya. Ibig sabihin, iisa lamang ang dapat sambahin, yung Diyos ni Jesus.
Diyos ni Birhen Maria, Diyos ng lahat ng kalupaan dito sa lupa. Assalamualaikum, sabihin mo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hindi ko ba bigkas? Waalaikumsalam. Ikaw, waalaikumsalam. Salitang Arabic ni Jesus Christ at ni Propeta Muhammad na ang ibig sabihin ang at sumaiyo rin ang kapayapaan. Ang ibig sabihin ng assalamu alaikum, ang kapayapaan ng hala ay sumaiyo at sasabihin mo naman sa akin, kumbaga sa English na nagkulang doon yung salita, peace be with you. Pero kulang yun, dapat wa alaikumussalam. The peace of Allah be with you, hindi lang the peace of God. Kasi ang God, siya ay title. God, Lord, Father, Creator, mga title siya. Pero ang talagang pantangi na pangalan ng God ay Allah. Ang ibig sabihin ng Allah, salitang Arabic na Creator. Siya yung God. Opo.